Limang importanteng dapat ihanda kung nais magtrabaho sa ibang bansa bilang isang domestic helper. Sa listahan ay ang iyong sarili. Pinakamahalaga na nakahanda talaga ang iyong sarili kung nagdesisyon ka ng magtrabaho sa ibang bansa. Sama dito ang iyong pag-iisip. Dapat pag-isipan mong mabuti bago ka gumawa ng desisyon. Dapat alam mo ang iyong goal kung bakit ka magtatrabaho sa ibang bansa. Dapat meron kang deepest why. Kasama din dito ang iyong emosyon. Dapat matatag ka at malakas ang iyong loob. At dahil kapag na-homesick ka sa ibang bansa at hindi malakas ang iyong loob, ang siguradong ma-homesick ka. At dahil doon ay hindi ka makakapag-focus sa iyong trabaho. At sanhin ng pagiging homesick minsan ay humahantong sa pagiging depresyon. Kasama din na paghandaan sa iyong sarili ay ang iyong health o kalusugan. Kung sa tingin mo o nararamdaman mo na mayroong sakit ng iyong katawan, ay mas maiging magpa-check up muna. Pangalawa sa dapat nating paghandaan ay ang ating pamilya. Dapat pinag-uusapan din mabuti lalo na ng iyong asawa at mga anak kung bakit kinakailangan niyong magtrabaho sa ibang bansa. Dapat mayroon kayong heart-to-heart na pag-uusap lalo na sa asawa mo. Pag-usapan ninyo ang inyong plano o goal kung bakit ka nga ba mangingibang bansa. Dahil baka pagbalik mo, yung asawa mo ay asawa na ng iba. Ako, marami pa man din nangyayaring ganyan, lalo na sa panahon ngayon. Hindi natin masasabi, di ba? Pangalawa ay ang iyong mga anak. Kailangan din nakausapin niyo sila ng maigi. Paliwanag niya sa kanila. Nais mo nga palang i-share kung paano ako nagpaalam sa aking mga anak, kung paano ko sa kanila ipinaliwanag kung bakit nga ba ako magtatrabaho sa ibang bansa. Kasi, diba ang hirap bilang nanay, lalo na ako, 4 yung anak ko. O yung iba nga, 1 lang yung anak nila. Sobrang hirap na sa kanila. Sa akin pa kaya, sa mga katulad ko na may 4 na anak. Kung comment naman dyan kung sino yung katulad kong may maraming anak na iniwan sa Pinas para mangibang bansa. Yung anak ko kasi that time, way back 2019, nung unang mapadpad ako magtrabaho dito sa Hong Kong, ang panganay ko that time is 15 years old. Then yung bunso ko is 5 years old. Nako, yung edad pa man din na 5 years old na yun, sobrang clingy. Kaya dapat pinapaliwanag talaga natin sa mga anak natin kung ano yung dahilan bakit tayo magtatrabaho sa ibang bansa. Ang ginawa ko, lalo na dun sa bunso ko, kasi sobrang sobrang mama's girl that time. Kahit saan ako magpunta, lagi yung nakabuntot, sunod ng sunod sa akin. Kahit saan ako magpunta, kulang na lang kahit sa toilet, sasama sa akin kahit sa CR. So, ganito yung pinaliwanag ko sa kanya. Anak, mangingibang bansa si mama, ha? Hayaan mo, gabi-gabi, araw-araw, tatawag ako sa'yo. Di parang magkasama pa rin tayo. Siyempre, nung sinabi ko yun, hindi muna siya papayag, maluluha-luha muna siya. So, ang ginawa ko, sabi ko, anak, pag nasa ibang bansa ko, lahat ng gusto mo, mabibili natin, lahat ng magagandang laruan mo, makakabili na tayo ng bahay, kasi that time, nangungupahan lang po kami. Makakabili tayo ng maayos na bahay, na sarili natin, hindi na tayo mangungupahan, makakabili tayo ng sasakyan, mga gamit, o diba maganda yon, mapapag-aral ko kayong lahat na magkakapatid, magkakaroon tayo ng magandang buhay at kinabukasan. Yun yung pinaliwanag ko sa mga anak ko. At huwag mo silang bibiglain. Ang pangatlo na importanteng dapat paghandaan ay ang pera. Importante na mayroon kayong budget. Meron kayo, maliban lang doon sa mga pupunta sa Middle East o Saudi. Kasi mula passport, plane ticket, at saka yung accommodation, is libre lahat. Pero, hindi naman ibig sabihin na libre lahat is hindi mo na kailangan lang may pera. Kailangan mo pa rin ng may pera ka. Kasi, ano yung magiging, kailangan mo ng pocket money. Kailangan mo ng, siyempre, kailangan mo bumili ng mga personal na gamit mo. Kailangan mo ng perang iiwan doon sa mga anak mo habang nag-a-apply ka o nasa agency ka, nagtitraining at naghihintay ng iyong visa. Nasa agency ka, magtitraining ka doon. Kailangan mong mag-training at makakuha ng OCTO kasi required yun sa mga pupunta sa ibang bansa na magtrabaho bilang domestic helper.
kailangan nyo ding mag-aral ng Arabic language kung sa Middle East at Saudi kayo pupunta. Kailangan mo din pumili ng mga personal mong gamit katulad ng shampoo, sabon, toothpaste. O, anong pambili kung wala kang pera? Pero huwag kayong matakot, hindi naman kailangan malaking pera ang kailangan ninyo. Yung mga ano lang, tamang-tama lang. At sa ibang bansa naman, katulad nga dito sa Hong Kong, way back 2019, nung nag-a-apply nga ako, share ko lang yung experience ko. That time, wala akong pera. Pero may nagpahiram sa akin, tiyahin ko. Shout out na pala sa tiyahin kong nagpahiram sa akin para makapag-apply ako dito. Hello, Auntie Nida. And also, siya din yung tinirhan ko. Sa bahay niya ako nakatira that time kasi pwede naman kaming mag-stay doon sa accommodation habang nagtitraining ng 1 month. Kaso, mas maganda pa rin yung may sarili ka talagang tinutuluyan. Kasi diba, pag nasa accommodation ka, siksikan doon, crowded, pa kahit pag-ihi mo. Sorry guys, kasi mahangin, bumabagyo kasi dito. Kasi kahit pag-ihi mo, pagligo mo, pila. Pero okay lang naman yun kung nagtitipid kayo at wala kayong matutuluyan sa Maynila. Okay lang yun. Ako naman kasi mas gusto ko talaga na umuwi sa bahay ng tita ko kahit bumiyahe ako ng 1 oras. Kasi mayroon kang privacy. At ang pang-apat na dapat ihanda ay ang mga requirements. Simula sa barangay clearance, kailangan mo kumuha ng sedula. And then, kukuha ka ng police clearance. And then, mga 2x2 IDs, valid IDs. Kung wala po kayong valid ID, ay pwede naman ang iyong voter certification. At pagkatapos ay PSA ng inyong birth certificate at marriage contract kung kayo ay may asawa. At susunod ay ang NBI clearance. At ang panghuli ay ang passport. Lahat ng mga nabanggit ko sa unahan ay kakailanganin nyo yun para makakuha kayo ng passport. Panglima ay ang inyong mga personal na gamit. Kailangan nyo ihanda ang inyong mga damit at ang maleta kung saan nyo ilalagay ang inyong mga damit. At yun lang guys, ang 5 pinaka-importanting bagay na dapat ninyong ihanda kapag kayo ay nagdesisyong mag-abroad o magtrabaho sa ibang bansa bilang isang domestic helper. Comment down below naman guys kung mayroon pa ako mga hindi nabanggit na importanteng dapat ihanda at babasahin ko po yung isa-isa at re-replyan ko po kayo sa abot ng ating makakaya. At huwag na rin pong kalimutang mag-like and subscribe and hit the notification bell para updated po kayo kung may mga gagawin pa po akong video na katulad po nito. Thanks for watching. Bye-bye!